Matthew 6, 9 to 10, rather. Matthew 6, 9 to 10. Ganito po ang sinasabi. Ganito kayo mananalangin. Ama naming nasa langit, sampahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Nagtataka po tayo siguro sa panahon natin kung bakit ang daming mga slogan na nagsusulputan ukol sa mga political ideologies sa panahon natin. Katulad ng Black Lives Matter. Ano ba yun? Bakit nila isinusulong yun? Especially sa States. Although yung ganong klaseng mga political ideology, hindi naman concern natin, pero napapalitaan po natin. May kinalaman sa race at saka anti-racism ng mga movement kapag sinabing Black Lives Matter. Pero more often than not, mapapansin din natin na itong mga political ideologies or philosophies ay kinukontra nila ang kanilang pinaglalaban. Ang isa pa dyan na slogan ay Love Wins, na ipinaglalaban daw nila ang karapatan ng mga LGBT. Ngunit at the same time, habang pinaglalaban po nila ang karapatan ng mga LGBT, ay sinisigil naman din nila ang karapatan ng nakararami sa pamamagitan ng kanilang isinusulong. Nandiyan naman din ang My Body, My Choice, na ipinaglalaban ang karapatan daw ng mga babae na i-abort ang kanilang anak. So, it is the life of the mother versus the life of the child. Ayaw nilang kilalanin na may buhay ang sanggol na nasa kanilang sinapupunan. Nandiyan naman din ang Trust the Science na madalas na narinig natin 4 years ago nung magsimula ang COVID at saka yung mga lockdowns. Hanggang ngayon, sinusulong pa rin ito. Ang gumagamit naman ng Trust the Science ngayon ay ang mga LGBT para isulong ang conversion therapy para sa mga batang trans daw at nais na mag-convert. Kung sila ay dating lalaki, magpo-convert daw sila sa pagiging babae or whatever that means. At ang mga salitang safe space na uuso yan ngayon, kailangan ko ng safe space, sabi nila. Na ang ibig sabihin ay may karapatan kang gawin ang gusto mo as long as hindi ka nakakasakit sa kapwa at hindi ito illegal. How does this benefit me? Lahat tungkol sa sarili. Sa pamamagitan ng mga philosophies na ito, pinalalabas po natin na tayo po ang may agenda. Ngunit, kailangan po nating tanungin at saliksikin kung tayo nga ba o ating mga sarili ang may agenda. Kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin nilikha ang ating mga sarili? Which makes no sense at all. Kasi kung nilalang tayo, obviously, hindi natin kayang likhain ang ating sarili. Kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin kontrolado ang ating mga buhay? At kung kailan ito matatapos? At kung kailangan ito i-extend? Kung tayo ang may agenda. At kung tayo ang may agenda, bakit hindi natin kontrolado ang kasaysayan? Bakit hindi natin kontrolado ang pag-ikot ng daigdig? Mahalagang pag-aralan ito sapagkat sinasabi ng Scriptures na above all rule, above all authority, mayroong isa na nakaupo sa kanyang luklukan. Siya po ang namumuno sa lahat ng pamunuan. Kaya nga sinasabi sa Matthew 6:33 na hanapin ang kanyang kaharian at sumunod sa kanyang kalooban. Sabi nga, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. Sa ating pag-aaralan ngayon, panalangin ko po na buksan ng Panginoon ang ating mga isipan sa sinasabi sa Kanyang salita ukol sa Kanyang pagiging Panginoon.
at sa kanyang pamamahala. Nawa ipahayag niya ang kagandahan ng kanyang mga katangian at kabutihang loob sa bawat isa para makatugon po tayo sa maayos na pamumuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos at para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. In previous weeks, pinag-aralan po natin na ang intention ng Panginoong Hesukristo kung bakit niya tinuro ang the Lord's Prayer ay hindi para maging pamalit ito sa mga panalangin natin. Rather, ang intention niya dito sa panalangin ito ay maging guide para magkaroon ng structure ang ating mga panalangin sa kanyang harapan. And so as we direct our prayers to God, nagkakaroon ngayon ng katawan ang ating mga panalangin. Hence, a true follower of Christ is a man of prayer. A true follower of Christ is a man of prayer. Dapat din po nating tandaan na ang Diyos na manlilikha ng sanlikha, siya po ang object or audience natin kapag tayo po ay nananalangin. Bagamat makasalanan po tayo, by His grace, binigyan niya po tayo ng access sa bulwagan ng Hari. Ibig sabihin, makakapasok po tayo sa bulwagan ng Hari at makakalapit po tayo sa Kanya, sa ating Ama sa langit. And once na makalapit po tayo, ang una nating hihilingin ay hindi ukol sa ating mga comforts at saka perceived conveniences. Hindi natin uunahin ang ating mga naiisip na gusto, kundi ang uunahin po natin ay ang naaayon sa kalooban ng Ama. Ang dapat na ating unang hiling ay ipahayag ng Diyos ang liwanag ng kanyang kalwalhatian at nang makilala natin siya at sa lahat ng mga bansa. Ang sabi nga, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Pagkatapos ituro ng Panginoong Jesucristo ang ukol sa pagsamba sa kanyang pangalan, sabi po niya sa verse 10, Your kingdom come. And so we must ask the scriptures today, what does it mean to pray, Thy kingdom come? What does it mean to pray, Thy kingdom come? Bilang mga tagasunod ni Kristo, ano po ang susunod nating hihilingin pagkatapos natin sambahin ang kanyang pangalan? Dito sa Lord's Prayer, or the Disciples' Prayer, meron tayong 7 petitions or 7 requests. The first request is, Hallowed be your name. At ang pangalawang request ay, Your kingdom come. Bago tayo magpatuloy, nais ko pong bigyan kayo ng warning na ang ating message sa umagang ito ay parang isang survey ng Old Testament at saka New Testament. Babaybayin po natin ang mga nangyari sa Old Testament sa kasaysayan ng kaligtasan. And so, asahan nyo po na from time to time, magbubuklat tayo ng mga verses sa Old Testament and then ganun din sa New Testament. Ang objective natin ay para maintindihan kung ano nga ba ang kaharian ng Diyos. At ano ngayon ang kinalaman ng kaharian ng tao dito sa kaharian ito? At kung meron nga ba tayo kaharian? So ano nga ba ang kaharian ng Diyos? Ang kaharian ng Diyos ay hindi isang specific geographical territory. Baka kasi iniisip natin na parang natutulad ito sa Kingdom of Saudi Arabia na nasa Middle East, o ang United Kingdom of Great Britain and North Ireland na matatagpuan sa Northwestern Europe. Matatandaan po natin ng dalhin ng mga Hudyo ang Panginoong Hesukristo kay Pontius Pilate. Tinanong niya ang Panginoong Hesukristo, Are you the King of the Jews? At ganito po ang naging sagot
ni Jesucristo. Sa John 18:36, sabi po niya, "My kingdom is not of this world." My kingdom is not of this world. If my kingdom were of this world, then my servants would be fighting so that I would not be handed over to the Jews. But as it is, my kingdom is not of this realm. Hindi raw sa sanlibutan ang kanyang kaharian. Hindi ito man-made kingdom. Hindi ito man-controlled kingdom. At hindi ito matatagpuan sa sanlibutan ito. Kung tutuusin, mas malawak nga ito sa sanlibutan. Sapagkat sakop nito ang buong langit at lupa at lahat ng nilikha dito. Sabi ng mga aawit sa Psalm 103:19, "The Lord has established His throne in the heavens, and His sovereignty rules over all." His sovereignty rules over all. Hindi ito katulad ng mga kaharian natin o mga bansa natin o pamahalaan natin na mayroong kinasasakupan at sa isang teritoryo lang sila nag-uusap. Hindi katulad ng bakbakan ng Pilipinas at saka China na ang pinag-uusapan ay yung territorial waters ng West Philippine Sea or South China Sea ba yun? Hindi ganun yan. Sakop nito ang lahat ng nilikha. Ang kaharian ito ay pagmamay-ari ng ating Ama sa Langit at pinamumunuan niya ito sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. God rules over this kingdom through His Son, Jesus Christ. And it is about God's sovereignty and dominion through the mediatorship of Jesus Christ. It is about God's sovereignty and dominion through the mediatorship of Jesus Christ. Pag-aaralan natin later on kung bakit si Jesucristo ang tagapamagitan. Nanay po ni Sai, tsaka tatay. Morning po. Kapag pinag-aralan natin ang scriptures, makikita po natin that the kingdom is already and not yet. Naghahari ang Diyos, and at the same time, may aspeto siya na parating pa lang. Nandito na at parating pa lang. The already and the not yet. Para maintindihan natin ang kahariang ito, kailangan natin bumalik sa pasimula. Sa aklat ng Genesis, malinaw na mababasa natin na nilikha ng Diyos ang lahat ng bagay para pamunuan ang lahat at ang lahat ng bagay na ito ay magbigay luwalhati sa Kanya. Natural lang. Kung ikaw ay hari at nilikha mo lahat ng bagay, dapat kang bigyan ng kalwalhatian ang lahat ng bagay. It is but right and proper. Ikaw ang lumikha na. Binigay ng Diyos ang mundong ito bilang kaloob sa tao upang matutunan nating mabuhay sa harapan ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, habang pinamumunuan ang lahat ng bagay sa mundo para sa kalwalhatian ng Diyos. Sa mga tuwid, ang expectation ng Diyos sa tao ay dapat i-represent niya ang Diyos sa mundong ito. Ang representative o ang tagapamagitan ng Diyos sa mundong ito ay si Adan. Si Adan po ang magiging hari dapat sa mundong ito. Siya ang magre-represent sa pamumuno ng Diyos dito. Sadly, hindi sumunod ang ating unang magulang. Yamang sila ay nilalang sa kanyang larawan at wangis, ang purpose kung bakit binigyan sila ng existence ng Diyos ay upang magalak sa katotohanan ng kanyang salita. At mamuno sila ayon sa kanyang salita. Kaso hindi sila nakinig. Nakinig sila sa Diyos? Hindi. Kanino sila nakinig? Sa isang mas mababa sa kanila. Sa ahas. Hindi natin maintindihan
Hindi sinasabi sa Genesis kung bakit nagsalita yung ahas. We can only think na malamang ito po ay sinapian. Pero mas nakinig sila sa mas mababa sa kanila. Imagine that. Ginawa ka ng Diyos na pinakamataas sa lahat ng nilikha. Tapos makikinig ka sa salita at sa kasinungalingan ng mas mababa sa iyo. Pero gano'n ang ginawa ng ating unang magulang. At nang nakinig sila sa ahas, ang nangyari, inagaw ng ahas ang pamunuan kay Adan at naghari ang kasalanan at kamatayan sa sanlibutan. Napalayas sila sa kartin. Ganun pa man, hindi nagulat ang Diyos sapagkat niloob niya sa pasimula pa lang na siya ang dapat maluwalhati sa lahat ng bagay. Nangako siya na magpapadala siya ng manunubos. Magpapadala siya ng karapat-dapat na maging tagapamagitan. Many years later, tinawag ng Diyos si Abraham. Isang pagano. Hindi po Israelita si Abraham. Sila po ay nagsasamba sa kanilang Diyos-Diyosan ng buwan. At tinawag siya ng Diyos, si Abraham, upang maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. Sapagkat ang nais ng Diyos ay mula kay Abraham magkaroon ng isang lipi. At tinawag niya sila mula sa Ehipto upang maging kingdom of priests itong lipi na ito. At upang itangi sila para sa kanyang sarili. Israel was supposed to be God's display of His rule on earth. Through Israel, magiging pagpapala ngayon sila sa mga bansa. At matutupad ang pangako ng Diyos kay Abraham. Ngunit nang makapasok ang Israel sa Kanaan, nakalimutan nila ang Panginoong Diyos. Siya dapat ang kanilang hari. Siya ang nagtatag sa kanila bilang isang kaharian. Kaso nang makapasok sila sa Kanaan, doon sa lupang pangako, sinasabi sa atin, sa Book of Judges, ng mga araw na yun, ginawa ng bawat isa ang naaayon sa kanilang sariling mga mata. Again, inulit nila yung ginawa ni Adan. Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Hiniling rin nila kay Samuel na maghirang ng isa pang hari sa kanilang kalagitnaan. Therefore, tinanggihan nila ang paghahari ng Diyos upang maghari sa kanila. Ganun pa man, although pinili ng tao si Haring Saul, yung unang hari ng Israel, sinuway niya ang Diyos, kaya binaba siya. At ang itinaas ng Diyos upang maging hari ay ang pastol na si David. Pinili na tao si Saul sapagkat pag binasa po natin ang scriptures, pinili siya dahil gwapo siya, matangkad siya. Walang pinagkaiba sa standards natin ngayon. Pero ang pinili ng Diyos ay isang mababa at mabaho. Isang pastol na maghahari sa kanyang bayan. Si David. At sinasabi rin na si David po ay the man after God's own heart. Tulad ni Saul, bagamat ganun ang description sa kanya, nagkasala rin po si Haring David. Matatandaan natin ang maraming instances. Nangalunya siya. Diba? Pinapatay niya ang asawa ni Bathsheba. Bagamat bagong kasal pa lang sila. Si Uriah. Nagpapaya rin siya sa kanyang mga anak. Sa kanyang pagkakasala, nagsisi rin si Haring David.
At sa pamumuno niya, dinala po niya ang kaban ng tipan or yung Ark of the Covenant sa Jerusalem. Nang bigyan siya ng Diyos ng katahimikan sa kanyang pamumuno, inexpress po niya sa Diyos yung plano niya, yung gusto niyang mangyari. Bago siya mamatay, ganito ang gusto niyang magiging pagkakilala sa Kanya. Sabi niya sa Diyos, gusto kong gumawa ng templo para sa iyo, sapagkat ako'y nakatira sa isang malaking palasyo, ngunit ang Diyos nasa tolda lang. Matatandaan natin, tolda lang yung dala-dala nila noong panahon ni Moises hanggang sa panahon ni Joshua at makapasok sila sa Kanaan. At hanggang sa panahon ni David, walang templo sa Israel. Pero anong sagot ng Panginoon kay Haring David? Sabi niya sa 2 Samuel 7:12-13, ganito ang pangako niya. When your days are complete and you lie down with your fathers, I will raise up your descendant after you, who will come forth from you, and I will establish his kingdom. He shall build a house for my name. Hindi si David, kundi itong haring ito, itong binhi na magmumula kay David. Siya ang magtatatag ng aking kaharian, siya ang gagawa ng aking sambahayan. At ang kaharian niya ay magpakailanman. Nang mamatay po si Haring David, hindi lumakad ang kanyang mga anak at ang kanyang mga kaapu-apuhan sa Panginoon. Sinamantala nila ang kanilang posisyon, sumuway sila sa Diyos at iniligaw ang mga tao sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Matatandaan natin sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan na hati pa nga ang bayan. Merong North Kingdom, may South Kingdom. Ang North Kingdom tinapon ng Diyos sa Assyria at ang Southern Kingdom ng Judah ay tinapon sa Babylon. Ganun pa man, nagpahayag ang Diyos na may parating na hari at siya ang magdadala ng kaligtasan. Siya ang dudurog sa ulo ng ahas. Siya ang magpapalaya sa kanyang bayan at magdadala sa paghahari ng Diyos. After 400 years nang hindi nagpahayag ang Diyos, dumating si Juan Bautista na nangangaral, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Malapit na raw dumating ang paghahari ng Diyos. Mismong Diyos ang nakakagulat dito sa announcement ni Juan Bautista. Ang sinasabi po niya, Diyos pa ang lumalapit sa tao. Kasi obvious na obvious, sa ating mga kalooban, sa ating mga pinaggagawa, malayong malayo ang tao sa Diyos, bagamat siya ay nilikha sa kanyang larawan at wangis. Ang hari ng mga hari ang lumalapit pa sa tao. The kingdom of heaven is at hand, sabi ni Juan Bautista. Nang dumating ang Panginoong Hesukristo, we are told na nagtuturo siya sa mga sinagoga, parang mga barangay hall nila noong unang panahon, at ipinapangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. One time, habang nagpapagaling ang Panginoong Hesukristo at nagpapalayas ng mga demonyo, dumating ang mga Pariseyo. Nag-showdown sila. Alam naman natin, maaanghang ang mga dila ng mga Pariseyo at saka matatanda sa Israel. Mainit ang dugo nila sa Panginoong Hesukristo sapagkat ang tingin nila sa Kanya ay manggugulo at saka hindi aral. Sino ka ba kumpara sa amin? Na buong buhay namin, inilaan namin sa pag-aaral ng Old Testament. Sino ba si Hesukristo? In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Siya yung salita. Kung sila ang pinag-aaralan nila ang salita, siya ang salita mismo. Siya ang lumikha ng lahat ng bagay sa pasimula.
Siya ang salita ng Ama. And yet, nagyayabang sila sa kanyang harapan. Ang sabi ng Panginoong Kristo sa kanila, "But if it is by the Spirit of God that I cast out demons, then the kingdom of God has come upon you." Nagpagaling nga ang Panginoong Kristo. Nagpalayas nga siya ng mga demonyo. At sumunod sila sa kanya. Ibig sabihin, ito na, dumating na ang pinangakong binhi ni David. Dumating na. At siya ang hari na pinangako na tagapamagitan. He is the king, and the kingdom of God has come already. The good news is that He has opened His doors. Hindi ka tulad ng mga hari na hindi ka basta-basta makapasok, haharangin ka ng mga gwardiya sibil. Dito ang hari, binukas niya ang kanyang bulwagan. At ginawang kabilang tayo dahil ginawa tayong mga mamamayan ng kaharian. Ibig sabihin, maghahari si Kristo ngayon. The kingdom is already, but at the same time, it is not yet. There is also a sense na may parating pa na full expression ng kaharian ng Diyos. Pakinggan po natin ang sinabi ng Panginoong Jesus. Sa Matthew 25:31-34, ganito po ang sinasabi niya. When the Son of Man comes in glory, ibig sabihin, future state ito. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, then He will sit on His glorious throne. Ang thrones ng unang panahon ay hindi lamang luklukan para upuan ng mga hari, kundi sa pamamagitan ng luklukang yon ay maipakita nila ang kanilang karunungan, that they will judge over all things. Kakatulan nila ang lahat at ipapakita ang karunungan. All the nations will be gathered before Him, and He will separate them from one another as the shepherd separates the sheep from the goats. And He will put the sheep on His right and the goats on the left. Hindi naman ibig sabihin na kung ano yung nasa left ko ay yung mga goats. Yung mga nasa right ko ay sheep. Ano ko lang yun? Gesture ko lang. At sasabihin niya, then the king will say to those on his right, "Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world." Ito ang kaharian na parating pa lang. It is the age to come. At understanding the scriptures, ganito rin ang pinahayag ng pastor na sumulat ng aklat ng Hebrews. Sa Hebrews 2:8, sabi po niya, "You have put all things in subjection under His feet." Under whose feet? The feet of Jesus Christ. "For in subjecting all things to Him, He left nothing that is not subject to Him. But now, we do not yet see all things subjected to Him." Ibig sabihin, hindi pa natin nakikita na ang lahat ng, ngayon sa panahon natin, hindi pa natin nakikita na ang lahat ng bagay ay nagpapasakop sa Kanya. Ngunit darating ang panahon na matutupad at magaganap ang sinasabi ng kasulatan, na lahat ng tuhod ay yuyukod sa Kanyang harapan, at lahat ng dila at bibig ay pupurihin siya na siya si Jesucristo ang Panginoon. Kaya kaaway ka, kaya ikaw ay hinirang niya, lahat yan magpapahayag. At kung ikaw ay kaaway, mapipilitan kang magpahayag sa Kanyang harapan. When the scriptures tell us that the kingdom of God is already and not yet, we come to understand na hindi po ito isang pangyayari lang. Ito ay pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan ng lahat ng pangako ng Diyos sa kasaysayan na natupad sa Panginoong Jesucristo. And so, makikita natin ngayon na sa unang pagbaba ng Panginoong Jesucristo, He inaugurated His first coming. He inaugurated the kingdom in His first coming. Kumbaga, pag may inauguration tayo, may mga ceremonies tayo, at pinoproclaim natin na may isang pangyayari. At pinoproclaim din niya na dumating na ang kaharian. Ngunit hindi pa natin nakikita ang
pagka yung kaganapan nito. Ang kaganapan nito, yung kabuuan ng kaharian na makikita natin ng ating mga mata at ma-experience natin sa mundong ito, ay mangyayari pa lang sa kanyang pangalawang pagbabalik. He inaugurates the kingdom in His first coming, and He will consummate the kingdom in His second coming. So when we pray that Thy kingdom come, this is what it means. Number one, it means that we desire for God to put things to right. Dahil sa ating kasalanan, lahat bumaliktad. Pati ang creation, apektado. Diba? Matatandaan natin nung nagkasala si Adan, sinumpa ng Diyos ang lahat sa lupa. Bumaliktad ang lahat dahil sa ating mga kasalanan. Apektado. And so, hindi totoo ang pinagsasasabi sa atin ng mga political ideologies na wala naman akong sinasaktan. Sa oras na nagkalat ka dito sa mundong ito ng kasamaan, pati ang lupa, dumadaing. Hindi totoo na wala tayong sinasaktan. Ang sumpa ay sa pag gumawa ang tao dahil tayo nga ang dapat na mamagitan eh. Dapat tayo sana ang maghahari sa mundong ito. Eh hindi natin ginawa yun. Therefore, ano ang bunga nun? Sumpa. Susumpain ang lahat. Dahil sa atin. At ngayon, when we pray, Thy kingdom come, it means that we desire for God to put things to right. Kapag binasa po natin ang Daniel 7, ito lang to, hindi na natin bubuksan doon. Pero kapag natandaan natin ang mga kwento natin sa Sunday School, matatandaan po natin na nagkaroon ng pangitain si Propetang Daniel. At mula sa dagat, nakita niya na may 4 na dambuhala na nagmula doon, na nagsasagisag sa lahat ng mga kaharian sa mundong ito. At lahat sila mga nakakatakot ang mga itsura. Ganun pa man, lahat sila ay may simula at wakas. Darating ang araw na tatanggalan sila ng kapangyarihan at matatapos din sila. Hahatulan sila, madudurog at walang matitira sa mga kaharian ito. Iisa lang ang matitira. Iisang kaharian lang ang matitira sa langit at sa lupa. Sapagkat iisa lang din ang binigyan ng pamahalaan at karangalan at kaharian na hindi magwawakas. Sino siya? Siya si Jesucristo. Ang anak ng tao na lumapit habang nakasakay sa mga alapaap doon sa Ama. Siya lamang ang makakalapit sa Ama. At sa kanyang pagkahari, siya ang maglalagay ng lahat sa tama. And so, when we pray, Thy kingdom come, it means that we desire for God to put things to right. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. It means that we yearn for God to transform the hearts of men. Last week, napag-aralan po natin na kapag nananalangin tayo ng hallowed be Thy name, or sambahin ng ngalan mo, we are asking God to empower us so that we prioritize the things that He prioritizes. Pagdating dito sa Thy kingdom come, nagiging specific ngayon ang panalangin. May kinalaman sa paghahari ng Diyos o sa pagiging Panginoon niya. It's a lordship petition. Sa Sermon on the Mount in Matthew 5, 2 beses po pinahayag ng Panginoong Hesukristo kung kanino mapupunta ang kaharian. Alam naman natin yung Beatitudes, di ba? So, sa Matthew 5, verse 3 at saka 10, sabi niya, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. And blessed are those who have been persecuted for the sake of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Ang pinag-uusapan po dito ay ang kababaang loob at katapatan sa Diyos. Yun yung hinihingi. Magiging kabilang lang po tayo sa kanyang kaharian kung sa ating Aba ay wala tayong inaasahan kundi ang Diyos. At syempre, kung inuusig tayo
Hindi dahil sa mga kasamaan natin. At kung inuusig tayo, sabi dyan, kung inuusig tayo dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Those who have been persecuted for the sake of righteousness. Ang kaso, ang problema po natin, nang magsiyasat ang Diyos sa buong mundo, wala po siyang makitang mabuti sa mundong ito. Hindi lamang nung panahon ni Noah. Sa Romans chapter 3, makikita natin na nagsiyasat siya. Romans chapter 1, makikita rin natin yun. Wala siyang nakita. Walang mabuti. Kahit nasabihin natin sa ating mga sarili, I think I believe that there is still some good in you. Sa mata ng Diyos, wala. Lahat po ay nahulog sa kasalanan. At lahat po ay nanganganib ng kamatayan. Lahat po tayo, tinitingala natin ang ating mga sarili, tinataas ang ating mga sarili, at pinipilit ang ating kagustuhan. Ang ating pinakikinggan, hindi naman ang katotohanan ng salita ng Diyos, kundi ang kasinungalingan. Mas gusto natin yun. At para mangyari ang kababaang loob at pananalig sa Diyos, kailangan baguhin ng Diyos ang ating mga puso at isipan. Hindi ko magagawa yun kahit ako'y pastor nyo. Diyos lang ang makakagawa yun. And that is why, bilang mga hinirang, we must proclaim the gospel and pray that God would transform the hearts of men. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. Pangatlo, 3, it means that we long for the promised hope in Christ. It means that we long for the promised hope in Christ. Kapag binasa po natin sa original language ang mga salitang, Your kingdom come, ganito po ang pakahulugan. May thy kingdom arrive. Meron pa akong mga nabasang translations na sinasabi, May thy kingdom come now. Sa hiling na ito, sinasabi po natin na excited po tayo sa kanyang pangalawang pagbabalik. Meron akong mga naririnig na ayaw pa daw nila na bumalik ang Panginoon. Ayaw pa daw nila kasi parang end of the world daw. So mas natatakot sila sa end of the world kaysa sa pagdating ng hari. Sa hiling na ito, sinasabi po natin sa Diyos na excited tayo sa kanyang pagbabalik. Ganito ang testimony ng Scripture ukol sa araw na yun. Sa Revelation 21, 3-5, ganito ang pangako sa mga hinirang. And I heard a loud voice from the throne saying, Behold, the tabernacle of God is among men. Yung tabernacle, ito yung tolda. Noong unang panahon, dito nakalagay ang kaban ng tipan. Pero ang ibig lamang sabihin ng toldang ito, dito lumalapit ang Diyos sa tao. And so it is a description of fellowship a close fellowship between God and man. Behold, the tabernacle of God is among men, and He will dwell among them. And they shall be His people, and God Himself will be among them. And He will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. On that day, ang sinasabi po, He will wipe every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning, or crying, or pain. The first things have passed away. And He who sits on the throne said, Behold, I am making all things new. Mga kapatid at kaibigan, sa panalangin ito, sinasabi natin na inaasahan natin na babaguhin niya ang lahat tulad ng simulan niya ang pagbabago sa atin.
Nagsimula ang Diyos ng pagbabago sa mga nagmamahal kay Kristo. Nagsimula na po ang pagbabago at sinimulan ito ng Diyos sa kanyang mga hinirang, sa mga nagmamahal kay Kristo. At sa araw na yon, wala nang kamatayan. Sa araw na yun, wala na pong kasalanan. Sa araw na yun, wala nang dalamhati, wala nang pag-iyak, wala nang sakit na nagpapahirap sa atin ngayon. Mananahan ang Diyos kasama natin tulad sa hardin at mabubuhay tayo magpakailanman sa piling niya sa kanyang kaharian sa walang hanggan. And so in summary, what does it mean for us to pray, Thy kingdom come? It means that we desire for God to put things to right. It means we desire for God to put things to right. Number 2, it means that we yearn for God to transform the hearts of men. And number 3, it means that we long for the promised hope in Christ. Si Kristo po ang tunay na hari. Sapagkat doon po sa krus, dinurog po niya ang ulo ng ahas. Dahil sa krus ni Kristo, niligtas tayo ng Ama sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, tayo'y pinalaya, tayo'y pinatawad sa ating mga kasalanan. Kaya nga si Kristo ang daan, ang katotohanan, at buhay. At dahil ang kaharian ng Diyos ay hindi sa sanlibutan ito, ano ngayon ang ating tungkulin? Paano tayo tutugon sa tawag? Number 1, ang ating unang tungkulin ay tanggapin ang kaharian ng Diyos. Sabi ng Panginoong Jesucristo sa Mark 10:15, "Truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all." Bilang mga mamamayan ng kaharian, tayo ang tinawag na maging ambassadors. Pag sinabi natin mga ambassador, baka ang isip lang natin, may benefits sila, may privileges sila, ambassador sila ng bayan, and therefore, pwede silang makasingit-singit sa traffic. Hindi po yun ang trabaho ng ambassador. Bilang ambassador, sila po ang kinatawan ng hari. Sila ang pinapadala sa iba't ibang bayan para ipahayag ang mabuting balita. At bilang mga kinatawan ng Diyos, tayo ang binigyan ng tungkulin na ipahayag ang biyaya ng Diyos. Sapagkat binukas ng hari ng mga hari ang kanyang bulwagan para makalapit ang lahat ng nagpapakumbaba. Huwag po natin silang pagbabawalan sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Bagkus pahintulutan natin silang makapasok at matutunang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Uulitin ko po, binukas na ng hari ang bulwagan para makalapit ang lahat ng nagpapakumbaba. And therefore, hindi natin pwedeng pagbawalan sa sila sa pagsisisi sa kanilang kasalanan. Dapat pa nga natin pahintulutan na makapasok sila at matutunang magpasakop sa paghahari ng Diyos. Ito po ang ating panalangin at ito rin ang ating pinapahayag. Number 2, huwag po tayong mabalisa sa ating mga pangangailangan o sa kinabukasan na pawabang walang Diyos na nakaupo sa kanyang luklupan. Marami sa atin ganun. Nababalisa sa mga maliliit na bagay, sa mga pangangailangan, na pawabang walang Diyos na nakaupo sa luklupan. Nakikita naman natin kung paano alagaan ng Diyos ang mga ibon. Nakikita natin sa ating paligid kung paano niya damtan ang mga bulaklak at mga damo. Pagkatapos sabihin ito ng Panginoong Kristo, how did He conclude itong kanyang preaching?
Sabi niya sa Matthew 6:33 to 34, "But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be added to you. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will care for itself. Each day has enough trouble of its own." Ang tungkulin po natin bilang tugon ay pag sumakitan ng higit sa lahat. Uulitin ko, maganda yung Tagalog nito. Sa English nawawala eh. Sa Tagalog, ang sinasabi, pag sumakitan natin ng higit sa lahat ang pagharian tayo ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban. Ano ibig sabihin ng pag sumakitan ng higit sa lahat ng pagharian tayo ng Diyos? Sinasabi dito na hindi magiging madali ang pagsunod sa Kanya. Kaya nga, blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of God. Hindi magiging madali ang buhay Kristiyano. Hindi magiging madali ang sumunod sa Hari, sapagkat ang magiging kalaban natin ay ang buong mundo. At ang hihilingin ng buong mundo ay kung hindi mahirapan tayo, kundi kamatayan. Pero anong pangako niya? Oo, sinasabi ko sa inyo na pag sumakitan niyong higit sa lahat na pagharian kayo ng Diyos at sumunod sa Kanyang kalooban, ano yung pangako? Ito, sapagkat siya ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Lahat ng ating pangangailangan. Siya ang nakakaalam ng ating pangangailangan. So, paano natin nasabi na may agenda tayo? Paano natin nasabi na tayo ang sentro ng mga bagay-bagay? Hindi ating pangangailangan, hindi nga natin alam. Pinipilit lang natin na malaman. Pinipilit lang natin din. Pero ang ating Ama sa Langit, alam niya kung ano ang ating pangangailangan at lahat ng ating pangangailangan. Siya po ang may panukala, siya po ang may agenda. Mga kapatid, this is what it means to pray, Thy kingdom come. Nawa matutunan po natin magpasako sa tunay na hari. Hindi sa mga naghahari-harian sa mundo ito. Isa puso natin ang mga bagay na ito at iukol natin ang ating sarili sa banal at dakilang Panginoon. Tayo manalangin.